Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa aking mga kwento, just click like and subscribe at pindutin ang notification bell, mga kaseparada. No copyright intended po. Thank you so much! Queen bee kung ituring si Bella sa kanilang unibersidad. Halos lahat kasi ng mga kalalakihan ay nanliligaw sa kanya dahil sa taglay niyang kagandahan at alindog. Maputi ang malapor sila ng kutis ng dalaga at may malalaking hinaharap. Sexy siya at nasa tamang hugis ang katawan. Medyo may kataasan din ang dalaga kaya't match ang taas niya sa nobyong si Topper. Isa itong varsity player ng basketball at siya naman ay isa sa mga cheerleader sa kanilang school. May pagkapilya at minsan player din ang dalaga sa lalaki at pag nagsawa na siya, kanya na itong kinakalasan. Sabi nga nila para lang daw siyang nagpapalit ng panty sa dalas ng pakikipag-break sa mga nagiging nobyo nito at hindi naman alintana yun ng dalaga. Basta alam niya masaya siya. Spoiled kasi ang dalaga dahil nag-iisang anak ng isa sa pinakamayamang angkan sa bayan nila. Magi, magkano pusta mo next week break na si Bella at Topper, sabi ng kaibigang si Celine. Naku Celine, bukas break na yan, 2K sagot naman ng dalaga dito. Nangingiti na lang si Bella sa biruan ng mga kaibigan. Call, kasani Celine sa hamon ni Maggie. Puro kayo kalokohan, tara na nga, aya na lang nito sa mga kaibigan. At sumunod naman ang dalawa sa kanilang paglalakad. Nadaanan nila si Badong, ang binatang nerd na nangliligaw sa kanya. Hi Bella, nahihiyang bati nito. Nilampasan lang naman ni Bella ang binata at tila ba walang narinig. Napakamot tuloy sa ulo ang pobreng binata. Huminto naman si Celine at bumulong sa binata. Tumigil ka na kasi wala kang pag-asa sa kanya. Sinasayang mo lang ang oras mo. Yun lang at sumunod na ito sa dalawa. Pagdating sa silid, aralan nandun na ang bagong teacher ng dalaga. Si Miss Toledo, Gonzales, Arida, Soriano, late na naman kayo. Tawag ng guro sa kanilang mga apelyido. Hindi na kumibo ang magkakaibigan. Sit down, sabi nito bago humarap sa board at maya-maya pa ay nag-discuss na ito. Pagkatapos ng klase, lumabas ang magkakaibigan. Ang hirap ng calculus, tapos ang sungit pa ni Miss Toledo. Hay, papasa pa kaya ako, hinaing ni Maggie sa dalawa. Kibit-balikat lang naman ang mga ito. Si Bella kasi beauty and brains, hindi nito problema ang pag-aaral. Sabi nga ng dalawa, may stock knowledge daw siya kaya't kahit hindi mag-review, laging pasado sa exam man o sa quizzes. Tara na nga lang sa kantin, aya ng dalaga. Pagdating doon, nagsipulan ang mga binata nang makita sila, lalo na si Bella. Hi Bella, lakas loob na bati ng iba. May pagkasuplada kasi ito. Hindi naman pinansin ng dalaga ang mga ito at nagpatuloy sa counter upang umorder ng merienda. Matapos nun, pumwesto na sila sa isang mesa paupo. Siya namang dating ni Topper na galing sa practice, pawisan pa ito at sukbit ang kanyang bag. Hi Han, musta? Bati ni Topper, sabay halik sa kanyang pisngi. Baliwala naman na tumangulang ang dalaga at nagsabi, okay lang, ikaw, musta practice? Kaswal na tanong niya dito. Okay lang, medyo puspusan dahil malapit na ang laban namin. Sagot naman nito sa dalaga at nagpaalam na umorder ng pagkain. Pagbalik sa kanilang mesa ng boyfriend, kwentuhan ng mga ito at lumabas na upang magtungo sa kanilang subject. Matapos ang maghapon na gaya ng dati, medyo boring. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang kanyang mami na ng favorite niyang cake. Wow, my favorite! Tuwang-tuwang sabi nito. Yes darling, I made it for you. Nilapitan ng dalaga ang ina at niyakap. Love you me, sabi nito sabay halik sa pisngi nito. Call your dad, I'm done. Let's eat dinner, sabi pa ng ginang. Sumunod naman ang dalaga. Pagkatawag sa ama, masaya nang naghapunan ang mga ito. Kinabukasan sa school, nakita ni Bella ang nobyong may kausap na babae. Ayaw nito ang ganon. Ubod kasi ng silos ang dalaga. Gusto niya sa kanya lang lahat ng atensyon, magulang man o kaibigan.
o nobyo. Spoiled nga kasi ito. Paglapit ng nobyo ay bigla na lang niyang sinabing, "Topper, break na tayo, sabay lakad palayo sa mga ito." Ang nabiglang si Topper, agad namang hinabol ang nobya. "Han, let me explain please." Nagtatanong lang yung transferee. "No, break na tayo. Ayoko sa lahat nakikipag-usap sa ibang babae." "Han, please," pagsusumamo pa nito. Ngunit tinlakuran lang siya ng dalaga, kaya't wala nang nagawa pa ang binata. Pagsapit sa kinoro-oroonan ng mga kaibigan, "Break na kami ni Topper," sabi niya. Nabigla man, biglang napasigaw si Maggie, "Yes, I won." At kinilahit kay Celine ang kamay. "Ano ba yan, Bella? Hindi mo man lang ipinagpabukas naman." O sabay hugot ng wallet at kuha sa 2K nito. Hindi na pinansin ni Bella ang mga ito. Basta alam niya, naiinis siya at bumusangot pa na tila inagawan ng candy. "Tara na lang sa country, treat ko kayo," sabi ng nanalong si Maggie. Doon nga nagtungo ang tatlong magkakaibigan habang naghihintay ng oras sa kanilang klase. Sa pagdaan ng mga araw, naboboring na rin si Bella na papalit-palit ng nobyo, kaya't nagpasya ito na hindi na muna magbo-boyfriend. "Aba, himala, Bella, 5 days ka nang walang jowa. Magpapamisa na ba ako?" Biro ni Celine dito. "Nagsasawa na kasi ako at saka boring, alam mo yun." Sa una lang ang kilig, wala na pagkatapos ng ilang araw, mahabang paliwanag niya. "Kasi nga trophy boyfriend lang kaya ganun, madali kang magsawa. What if humanap tayo ng kaiba? Yung walang gusto sa'yo para may thrill." "Hay naku, wag na lang, tinatamad ako sa thrill na yan. Tara na nga, ang init na oh." Sabay alis ang mga ito. Malapit nang matapos ang school year nang makilala niya si Brandon, ang binatang taga-kabilang school. Kung siya ay playgirl, playboy naman ito, sobra pa sa kanya. Dahil bukod sa gwapo, ito makisig, matalino at mayaman din tulad niya. May sariling negosyo ang pamilya. Nangunguna ito sa klase. Isa itong engineering student. Construction business kasi ang linya ng kanilang negosyo at nang makita nito si Bella, agad siya nitong pinormalan at halos araw-araw sa loob ng 1 linggo na nasa kanilang school ang binata kaya't agad itong sinagot ng playgirl na dalaga. "Bella, totoo ba sinasagot mo na ako?" "Oo, Brandon, tayo na." Mula noon ay matiyagang nagpupunta sa school nila ang binata upang ihatid ito sa kanila. Pinakilala ng dalaga ang binata sa mga magulang nang minsang maabutan nila ang mga ito dahil maagang umuwi galing sa trabaho. Maayos naman na pinakiharapan ng kanyang mami at daddy ang binatang nobyo dahil sa kauna-unahang pagkakataon may ipinakilala siyang lalaki sa mga ito at mula naman ito sa maayos na pamilya kaya't walang naging problema. Sa pagdaan ng mga araw, okay naman ang kanilang relasyon sa tuwi na ay may kilig na nararamdaman si Bella pag magkasama sila ng nobyo na hindi niya nararamdaman sa ibang naging boyfriend niya. Kaya't nagtagal ang kanilang relasyon na buong akala ni Maggie at Celine na 2 to 3 weeks lang at yun nga mahigit 1 buwan na sila na labis ding ikinatuwa ni Bella. Ilang araw na lang at bakasyon na kaya't parehong busy ang magnobyo. Sa kabi-kabilang exam, ngunit natatawagan pa rin naman ang isa't isa. "Babe, baka hindi kita masundo mamaya, may last exam pa kasi ako," sabi ni Brandon sa kanya. "Okay lang babe, good luck." Nakakaunawang sabi naman ni Bella sa kanyang nobyo. Natuto siyang umunawa sa sitwasyon, kaya't alam niya na mahal talaga niya ang binata at seryoso na siya dito. Ilang araw pa ay bakasyon na nga at inaya si Bella ng nobyo sa kanilang rest house sa Batangas. Nagpaalam sa mga magulang niya ang binata at pinayagan siya ng mga ito. "Ingatan mo ang anak namin, iho." "Opo sir," sagot naman nito ang binata. Si Brandon man sa sarili ay naguguluhan dahil hindi niya magawa sa ibang naging GF niya ang ginagawa niya kay Bella. Kontento na siya noon na nakaka-score lang sa mga ito. Pagkatapos noon ay sawa na siya.
Iniiwasan niya na lang ang mga ito pagkatapos nun. Kaya't laking pagtataka niya nang hindi niya maramdaman iyon sa nobya. Mahal na kaya niya ito? Tanong pa niya sa sarili. Ito na kaya ang babaeng magpapatino sa mapaglarong puso niya? Kung siya man ay tanggap naman niya, batid naman niya na may reputasyon man ito ng pagiging playgirl, tanggap naman niya iyon at hindi hinuhusgahan ang nobya. Pagdating sa Batangas, matapos maibaba ang mga gamit, ay agad na tinungo ng dalawa ang dagat at hawak kamay na naglalakad. Hapon na noon at ang pilyang nobya, binasa siya. Gumanti naman siya sa dalaga at binasa din ito na siyan niyang malaking pagkakamali dahil bumakat ang malulusog nitong hinaharap sa suot na manipis na pangtaas. Kaya't biglang nag-react ang kanyang alaga pagkakita dito. Ang dalaga naman walang kaalam-alam sa nangyayari sa nobyo, kaya't patuloy lang ito sa pagbasa dito. Natulala naman si Brandon sa kakaibang alindog ng dalaga. Tila ito diyosa ng karagatan na umahon mula sa dagat. Kaya't lalong nag-ulaol ang kanyang alaga, tila ito sumalado sa amo, na nagpainit lalo sa pakiramdam ng binata. Babe, wika ni Bella na tila siya inaakit, kaya't sinunod niya ang nararamdaman. Lumapit siya sa dalaga at hindi nakapagpigil ang binata. Hinalikan niya ito ng buong pusok na hindi naman napigilan ng nabiglang dalaga at nagulat nang maramdaman ang matigas na bagay sa taas ng kanyang puson na siyang nagpainit din sa pakiramdam ng dalaga. Kaya't wala na itong nagawa kundi tumigon sa mapaghanap na labi ng binata. Dalang-dala na ang kapwa pakiramdam ng mga ito, napapaungol pa ang dalaga na siyang lalong nagpainit sa binata. Maya-maya pa nga ay nahubad na ang kapwa nila sa kasuotan. At unti-unting nalaglag sa lupa. Hindi alintana ng mga ito kung may nakakakita sa kanila, sapagkat madilim na rin naman noon. Nang tingnan ng dalaga ang bagay na tumutusok sa kanya kanina, ay namangha ang dalaga sa laki nito. Kasya ba sa akin yan? Ang laki naman yata ng alaga mo. Nahihintakutang wika nito. Relax babe, akong bahala, panghihimok ng binata. Maya-maya pa nga ay tuluyan ng pinag-isa ng binata ang uhaw at nag-iinit na lang katawan. Pawisan ng dalawa nang matapos. Babe, I love you, wika ni Brandon. Thank you for trusting me your body. Sabi pa nito, mahal din kita Brandon at hindi ako nagsisisi na sa'yo ko ibinigay ang puri ko. Matapos nun, hinalikan siya ng binata ng ubod tamis at may ngiti sa labi. Tila mga honeymooners ang dalawa sa dalawang gabi nilang pagsasama sa Batangas. Sobrang asikaso siya ng nobyo dahil alam nito na nasaktan siya sa una nilang bakbakan. Dahil may kalakihan din ang alaga nito, kaya't halos hindi siya makagalaw. Ito ang nag-aasikaso ng kanilang mga pagkain. Sobrang saya ng pakiramdam ng dalaga. Dalangin niya na hindi magbago sa pakikitungo sa kanya ang binata. Pagkatapos ng 2 araw, malungkot na umuwi ang dalawa sa Manila. Iniwan nila ang masasayang alaala sa Batangas. Huwag ka nang malungkot, babe. Sa susunod, babalik tayo dito pag may pagkakataon, pangako ng nobyo. Talaga, babe, sabi ng dalaga, na labis nitong ikinatuwa. Oo, babe, pangako, sabi nito. Pagdating sa Manila, bahagyang nalungkot ang dalaga. Miss niya agad ang Batangas. Pinanghawakan na lang niya ang pangako ng nobyo na babalik sila doon pag may time. Lumipas pa ang mga araw na maging masaya ang dalaga at paminsan-minsan sumasama siya sa kondo ng lalaki upang pagsaluhan ang kaligayahang laan para sa mga magsing-irog. Doon, malaya nilang pinapadama sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Dama ng dalaga na mahal niya ang binata, kaya't paulit-ulit na niyang pinapaubaya dito. Tulad ngayon, katatapos lang ng sagupaan ng kanilang uhaw na katawan. I love you babe, sabi pa ng binata bago sabay silang natulog. Sa pagdaan ng mga araw, hindi namamalayan ni Bella na nakatutok na lang ang atensyon niya sa binata.
hindi na rin sila madalas gumimik ng mga kaibigan. Buong akala ni Bella ay tuloy-tuloy na ang kanyang kaligayahan hanggang sa dumating ang araw na dumalang ang pagkikita nila ng binata. Busy daw ito, sabi sa kanya, ngunit hindi naniniwala ang dalaga. Batid niya na may problema kaya't hindi siya mapakali. Tinawagan niya ang lalaki. Nakailang ring bago nito sinagot, "Babe, hello, musta?" "Okay lang, busy ako eh. Call ako sa'yo later," sabi nito, at pinatay ang phone. Nasaktan ng dalaga sa ginawa ng nobyo. Lumipas ang magdamag na hindi siya nito tinawagan at mas lumala pa ang sitwasyon sa pagdaan ng mga araw. Kaya't upang malibang, inaya niya ang mga kaibigan na gumimik. Pumayag naman ang mga ito. Ng gabi nang marating nila ang isang bar sa Makati, halos puno na ang lugar at mga sosyalerang tulad nila. Kaya't nang makaupo ang mga ito, umorder agad ng maiinom si Maggie at si Lynn. Hinayaan na lang naman ng dalaga kahit alam niya na hindi matatapos ang gabi na hindi gasgas ang aabutin ng kanyang credit card sa mauubos na mamahaling alak ng dalawa. Likas kasing malalakas silang uminom. Sarap na sarap sa pag-inom at nagsasayaw ang mga ito. Hindi nila namamalayan na hating gabi na. Biglang nagsigawan ang katabi nilang mesa dahil animo nakakita ang mga ito ng artista sa pagkakilig. Ang lalakas ng boses na hindi alintana ang mga nakikinig sa kanila. "Gosh!" sabi ng isang may pinakamalaking hinaharap. "Si Brandon nandito, ang pinaka-playboy sa school namin. Walang babaeng nakapagpatino dito. At mga beshi, dax daw yan. At pag nagsawa na sa'yo, goodbye ka na. Pero sulit naman, dahil sobrang gifted pagdating sa kama." Biglang naghiyawan ang mga dalaga na tila kinakaliti ang mga ano ng mga ito. Yun lang, kasama si Margo, ang babaeng tagasalo pag wala pang flavor of the month. Si Brandon, nanghihinayang na wika nito. Sa narinig, biglang tiningnan ng dalagang pintuan at doon nga nakita niya ang binatang may katabing ubod ng sexing kulang ng tela ang suot. Agad na nangilid ang luha sa mga mata ng dalaga dahil likas na silosa. Nasaktan ito. Kaya pala wala nang paramdam ang binata sa kanya. Nagpaalam siya na magsi-CR sa mga kaibigan. Tiyempo namang malapit sa CR ang kinaroroonan ng binata. Doon kita niya ang lantarang pakikipaglandian ng lalaki sa kasama nito na kulang na lang ay kumandong sa kanya. Dahil ayaw ng iskandalo, agad na tinungo ni Bella ang pintuan sa likod, bitbit ang kanyang bag at tinawagan na lang ang kaibigan. "Uwi na tayo, nandito ako sa parking," sabi niya nang sagutin ni Maggie ang sipi nito. Hindi kasi ugali ni Bella ang mag-iskandalo, kaya't pag may mga ganoong pangyayari, umiiwas siya. Hindi kasi tanggap ng pride niya na pag-usapan at pagsabihan ng iskandalosa, kaya't umiwas na lang siya. Nalungkot si Bella sa pangyayari. Buong akala kasi niya ay tuloy-tuloy na ang kanyang kaligayahan. Lahat pala talaga ay may hangganan. Once a playboy, always a playboy. Hindi naman siya nagsisi na ibinigay niya ang sarili dito. Ang mahalaga, natuto siya at huwag magpapadala sa matatamis na salita. Panahon na lang ang makapagsasabi kung magkukrus pa ang landas ng isang playboy at playgirl.